Magandang araw sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating iTuro. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa Filipino 6th, Quarter 3, Week 4. Ang ating competency ay galing sa K-12, nakabubuo ng mga bagong salita gamit ang panlapi at salitang ugat. Ang ating pong code ay F6PT-IIIJ-15. Ang ating pong aralin sa araw na ito ay para bagang sa Lego. Ang Lego ay isa sa mga educational toys na talagang kapupulutan natin ng mga magandang impormasyon dahil natututo tayo na mag-build o kaya mag-construct ng mga bagay-bagay. So maaari tayong magkaroon dito ng kotse, ng barko, o kaya ng aeroplano at marami pang bagay na pwede natin gawin dito sa Lego. So bakit Lego ang ating magiging pasimula ng aralin natin? Kasi pag-uusapan natin dito yung mga salitang ugat at saka yung mga panlapi. Pero ano nga ba yung panlapi at saka yung salitang ugat? Ang salitang ugat ay mga payak na salitang may ibig pakahulugan. Ito yung mga maikling salita pero mayroon sila na gustong ibigay na impormasyon sa atin at mayroon tayong maintindihan mula sa mga to. Samantala, ang mga panlapi naman ay mga sa katagang inilalagay sa salitang ugat. Ito yung mga dinudugtong na kataga. Pag sinabi natin kataga, wala siyang ibig pakahulugan. Magkakaroon lamang siya ng kahulugan ang isang panlapi kung nakadugtong ito sa salitang ugat. Kaya magkakaroon isang bagong salita. Ano ba yung mga uri ng panlapi? Mayroon tayong unlapi na kung saan panlaping nasa unahan ng salitang ugat, gitlapi, panlaping nasa gitna ng salitang ugat, hulapi, panlaping nasa hulihan ng salitang ugat, kabilaan, panlaping nasa unahan at hulihan ng salitang ugat, at saka laguhan, panlaping nasa unahan, gitna at hulihan ng salitang ugat. Ang ibig lamang sabihin nito, ang ating mga uri ng panlapi ay depende kung ang panlapi ay saan matatagpuan sa ating salitang ugat. Kapag nasa unahan, unlapi. Nasa gitna, gitlapi. Kapag nasa huli, hulapi. Pagka magkabila, kabilaan. At kapag ka sa unahan, gitna at hulihan, tinatawag nating laguhan. So bigyan natin ng halimbawa, itong salitang sikap. Ang ating salitang ugat ay sikap. Ang sikap ay nangangulugan ng isang bagay na mayroong pakahulugan. Naintindihan natin kung ano ibig sabihin ng salitang sikap. Ngayon, gagamitin natin yung mga unlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan at saka laguhan para ipakita ang kanilang mga gamit. Kapag halimbawa, unlapi ang ating ginamit, sabihin natin magsikap, ito yung salitang ugat pagkatapos dinugtong ito sa unahan. Kaya nagkaroon tayo ng gitling. Kung nasaan yung gitling, ito yung magsasabi kung saan siya idudugtong sa salitang ugat. Kaya nga katulad sa mga Lego na mayroong mga holes at saka yung studs. Yung studs, yung part na patusok sa Lego. So parang ito yung part na kung saan mo siya idudugtong. So ito, nasa unahan siya kaya unlapi. Sa gitlapi naman, halimbawa sa salitang sinikap, ito ay nasa kalagitnaan ng salita. Ito yung ating salita, yung salitang ugat, yung sikap, nahati ito sa dalawa at dinugtong ito ng in. May gitling dito sa unahan kasi idudugtong ito sa bandang unahan at ito naman dudugtong sa bandang hulihan kaya nasa gitna ito. Sumunod, sa ating hulapi, sikapin, ito ay nasa hulihan. Tignan natin yung salitang ugat, sikap. Ilagay sa hulihan yung in. Meron tong gitling sa unahan, ibig sabihin ito ay idudugtong na sa bandang hulihan ng salitang ugat. Ang kabilaan naman, pagsikapan, merong pag at merong an. Magkabila sila kaya kabilaan. At ang huli, laguhan. Mayroong itong unlapi, pag. Mayroong itong gitlapi, at mayroong itong hulapi na an. Kung kaya tinatawag ito na laguhan. Bakit natin kinakailangan pag-aralan yung bahaging ito? Kasi kinakailangan natin pag-aralan upang malaman natin kung paano tayo makakabuo ng mga bagong salita mula sa mga salitang ugat gamit ng mga panlapi. Bago doon tayo dumako, pag-usapan muna natin yung limitasyon ng paggamit ng panlapi. Ang mga bahagi ng pananalita na maaaring gamitan ng panlapi ay ang mga sumusunod. Pangalan o ngalan ng tao, bagay, pook o pangyayari. Panguri, naglalarawan sa pangalan at panghalip. At saka yung pandiwa, ang mga salitang kilos o galaw. Ito yung mga maaari nating gamitan ng mga panlapi para makabuo tayo ng bagong salita. Pag-usapan natin sa unahan yung mga panlapi sa pangalan. Kadalasan, kapag ang pangalan ay nilagyan ng panlapi, nagiging pandiwa ito. Halimbawa, ang salitang bantay. Ibig sabihin natin ng bantay, ito yung
tao na nagtitingin sa isang bagay. So ito ay pangalan, no? Pero kapag nilagyan mo ng panlaping mag na unlapi, magbantay, hindi na to nagiging pangalan. Nagiging na ito na pandiwa. Kasi ibig sabihin, ang pinag-uusapan dito, yung action na, yung galaw na sa pagbabantay. Kaya magbantay. Sumunod, lapis, pangalan to. Ito ay ngalan ng bagay. Pero kapag nilagyan mo ng an na hulapi, naging lapisan, ito ay nagsasabi na ng kilos na kung saan gagamitin mo yung lapis para sa galaw na to, lapisan. Kuha, ang ibig sabihin dito ng kuha tukol sa litrato, no, o paggamit ng kamera. Ang kuha, kapag nilagyan mo ng kabilaan na ma at saka nan, no, makuhanan, ibig sabihin action na ito. Tandaan, ang kuha ay isang pangalan. Pero kapag nilagyan mo to ng dalawa na magkabila o kabilaan, naging na ito na action o galaw. Sumunod, gunita. Ang ibig sabihin ng gunita is alaala, pangalan yun. Pero kapag nilagyan mo to ng gitlapi na in, maging ginunita, ito ay isang paraan na ng pagkilos. Kumbaga, karamihan sa mga pangalan, kapag ito ay nilagyan mo ng mga panlapi, nagiging silang pandiwa. Sumunod, mga panlapis pa rin sa pangalan, paano naman kapag salitang hiram? Kapag salitang hiram na pangalan, no, kadalasan nilalagyan ng unlapi bilang aspekto ng pandiwa. Ibig sabihin, ang nagiging rason ay hindi lamang siya basta-basta magiging siyang pandiwa, pero magiging siyang aspekto ng pandiwa. Halimbawa, itong mga nandito ay mga pangalang pantangi, yung Google, yung Zoom, at saka X-ray. So, pag-usapan natin muna yung Google. So, yung Google, meron tayo ditong pag ginamit ng mga panlapi. At halos mga panlapi ito na nasa unahan, no? So, dito, paano natin pag-usapan to? Tingnan natin, Google, nag-Google, at saka nag-Google. So, ibig sabihin, pansinin natin mabuti ha, yung mag dito ay nangangulugan na mangyayari pa lang. Ito yung aspekto ng pandiwa na magaganap. Nag-Google, ito ay nagaganap, at saka nag-Google, naganap. Ang Zoom naman, ito yung ginagamit nating application sa ating mga meetings ngayong new normal. Mag-Zoom, ito ay magaganap. Nag-Zoom, ito ay nagaganap. At saka yung nag-Zoom, ito ay naganap. Paano naman sa X-ray? X-ray, magpa-X-ray, nagpapa-X-ray, at saka nagpa-X-ray. Tandaan lamang na kapag pangalang pantangi ang ating ginagamitan ng mga panlapi, nilalagyan natin to ng gitling. Sige. Sumunod, kapag panlaping I ang ginamit natin na nasa unlapi, no, nangangulugang gamitin ang bagay. Sa mga nauna, aspekto ng pandiwang pinag-uusapan kung kailan to nangyari, kung mangyayari, nangyayari o nangyari na. Naganap, nagaganap o magaganap. Pero kapag I ang ating dinugtong dito, ang ibig sabihin nito, gagamitin mo yung bagay na yun. Example, o halimbawa natin, i-Google, ibig sabihin gamitin ang Google sa gagawin mo o sa actions mo. I-Zoom, gagamitin mo yung Zoom para doon sa gagawin mo o action mo. I-X-ray, gagamitin mo yung X-ray. So, yun yung paggamit ng I. No? Sumunod, mga panlapis sa pandiwa. Minsan, ang pandiwa ay magiging pangalan sa paglalagay ng panlapi. So, kabaliktaran naman, kapag yung panlapi ay nilagay mo sa pangalan, nagiging pandiwa. Pero ang pandiwa, kapag nilagyan mo ng panlapi, minsan naman nagiging pangalan. Halimbawa, lakad, lipad, igib. Ito ay lahat mga salitang kilos o galaw. Sila lahat ay mga pandiwa. Pero kapag nilagyan mo ito ng mga panlapi, katulad dito, yung lakad nilagyan mo ng an, naging lakaran, ito ay magiging pangalan. Ang pinag-uusapan dito ay hindi yung paraan ng paglalakad ha. Ang pinag-uusapan dito ay yung lugar o yung pangyayari na kung saan ito yung magiging lugar na gagamitan mo ng lakad. Sumunod, lipad. Lipad ay salitang kilos o galaw. Pagka nilagay mong paliparan, ito yung airport sa Ingles, ito ay naging pangalan na. Ito yung lugar kung saan lumalapag o kaya lumilipad ang mga eroplano. Igib,
nilagyan mo to ng taga, igib. Ang mangyayari ngayon, kanina ang igib ay salitang kilos. Pero kapag nilagay mo ng salitang taga, ang ibig sabihin nito ay taon na nag-iigib o taga-igib. Sumunod, mga panlapi sa pandiwa. Ang panlaping idurugtong ay magbibigay ng aspekto ng pandiwa sa salitang ugat. So ito yun, no? Salitang ugat, takbo, tapos pandiwa. Ito ay nangyayari kapag yung pandiwa ay mananatili siyang pandiwa pero ang magbibigay siya ng aspekto ng pandiwa. Salitang ugat natin ay takbo, panghinaharap, tatakbo, pangkasalukuyan, tumatakbo, pangnagdaan, tumakbo. Ginamit natin yung mga panlapi para ilarawan kung ano yung kilos bang yan ay nangyari, mangyayari, o nangyari na. Sayaw, sasayaw, sumasayaw, sinayaw. Lakad, lalakad, naglalakad, naglakad. Nakabuo tayo ng mga bagong salita gamit ng mga salitang ugat, gamit ng mga panlapi. At dito pinakita natin kung anong aspekto ng pandiwa sila. Sumunod, mga panlapi sa pandiwa pa rin, kung hulaping an, nagiging lugar, ngunit kapag in, naman ay nanatiling pandiwa o aspekto. Halimbawa, lakaran, lugar na lalakarin. Pero kapag sinabi mong lakarin, paraan ng pagpunta sa lugar. Tingnan natin ha, yung an dito, ginamit mo ito para ipakita na ito ay isang lugar na lalakarin, naging siyang pangalan. Katulad na pag-usapan natin, ang pandiwa minsan nagiging itong pangalan. Pero kapag ginamit mo ay in, ito ay nanatili na pandiwa, ngunit aspekto ng pandiwa yung kanyang tutukuyin. Sumunod, igib. Yung igib, maging igiban at saka igibin. Yung igiban, ito yung lugar. Pansinin ha, ito ay igib sa salitang kilos. Nilagyan mo ng an, naging itong pangalan. Lugar kung saan ka nag-iigib o kukuha ng tubig. Pero kapag sinabi mo naman na igibin, no, ito yung paraan ng pagkuha ng bagay o ng tubig. So yun na igibin. Kapag kaan, nagiging lugar. Kapag in, nagiging aspekto ng pandiwa. Yung paggamit naman ng taga. Kung susundan ng pook ay nangangahulugang nakatira o kilala doon ang nabanggit. Halimbawa, taga-probinsya, taga-Pampanga, taga-bayan. Paalala lamang ang paggamit ng taga na unlapi, nilagyan to ng gitling kung ito ay ito yung pangalang pantangi ang susunod. Pero kung ito ay pambalan na katulad ng probinsya at saka bayan, ay ito ay agad nating dinudugtong sa salita. Kung pandiwa ay nagiging pangalan naman yung taga. Halimbawa, taga-bayad, taga-kuha, taga-buhat. Ang kaibahan ng dalawa, yung nauna ito ay mga tinasabi natin na mga pangalan. No? At pag nilagyan mo ng taga, sinasabi na lokasyon ito nung tao o nakatira o kilala dun sa lugar na yon. Pero kung gagamitin mo naman ay pandiwa, yung taga, iba yung bayad, kuha, buhat, mga salitang kilos to. No? So, ito yung mga paglilagyan mo ng taga, nagiging silang mga pandiwa pa rin na taga-bayad, diba? So, pandiwa, pero dahil ikaw ay nagbabayad, taga, naging siyang pangalan. Taga-bayad, taga-kuha, taga-buhat. Hindi ka mukha dito na sinasabi niya yung lokasyon ng tao o nung binabanggit. Mga panlapi sa pang-uri. Ang paggamit ng panlapi sa pang-uri ay karaniwang nagresulta sa pagiging o pagkakaroon ng pang-uring ginamit. Halimbawa, masaya, lumiit, baguhin. Pansinin natin mabuti ito. Ang salitang ugat ay saya. Saya, ibig sabihin, joy, no? Saya. Pag nilagyan mo ng masaya, sinasabi nito na yung nakaka-experience ng yung isang tao, ang kanyang nararamdaman ay masaya. Ito yung pagiging o pagkakaroon ng saya. Masaya. Lumiit. Mula sa liit. Liit, ibig sabihin, maliit nga, no? Lumiit, pagiging o pagkakaroon ng katangian ng pagiging maliit. Baguhin, mula sa salitang bago. Pero, noong nilagyan natin ito ng panlapi, naging siyang baguhin, yung pagiging o pagkakaroon ng pagbabago. Ang paggamit ng kasing, magkasing, pinaka na panlapi ay nipapakita ng kaantasan ng pang-uri.
Ibig sabihin, antas naman ng pang-uri ito. Kapag nilagyan mo ng mga salitang kasing, magkasing, pinaka. Halimbawa dito, puti. Kasing puti, magkasing puti, pinakamaputi. So ito, nakikita natin, pinagkukumpara natin yung mga bagay-bagay. Ginagamit lamang ito kapag nagkukumpara tayo ng dalawa o higit pang mga bagay. So ito yung mga tinatawag natin na paraan ng paggamit ng panlapi. So ulitin natin ang ating aralin, nakabubuo ng mga bagong salita gamit ang panlapi at salitang ugat. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.